Okay po. At speaking of Vice President Sara Duterte, may pahayag po yung kanya pong legal team, Sir Raymond, na handa na raw po silang ipaliwanag ng kanyang defense team yung paggamit ng mga alias para po sa confidential funds na isa nga po sa naging basehan ng impeachment complaint na inihain sa kanya. At kabilang dito, of course, yung pinaka-controversial sa lahat na alias yung sa Mary Grace Piatos po, Sir Raymond. Inaabot sila ng 1 taon na maghanda para sagutin ang mga alegasyon. Di na ako nagtataka kung sila ay nakapaghanda na ng mga palusot, no, para sagutin ang mga alegasyon. Pero bakit nila kailangang maghintay na magsampa ng impeachment? Hindi po ba tanong din yan during the budget deliberation? Hindi po ba dahil yan ang mabigat na alegasyon, pwede na nila yan ipakita sa COA, sa ating mga iba't ibang ahensya na iniimbestigahan siya? So, I doubt kung talaga meron silang sapat na ebidensya, dahil kung meron, dapat matagal na nila yung pinakita. Okay po. So at this point, tila mas kampante po sa ngayon ang kampo ni Vice or legal team ni Vice President Sara Duterte. And bilang na-mention nyo kanina, Sir Raymond, nasanay din po kayo sa mga complainant. Ngayon po ba, tiwala din po kayo na mas matibay or mas pinatibay, bagamat same pa rin yung ilan ng mga ebidensya po dito sa bagong impeachment complaint laban po sa Vice Presidente? Naniniwala tayo mas tumibay ang ating batayan dahil after 1 year, wala namang pinakitang opisina ng Vice President. Wala siyang pinresent sa Congress, sa Senate, na sagot sa mga aligasyon dahil hindi niya kayang depensahan yung mga akusasyon laban sa kanya. Nadagdagan pa nga tayo ng mga bagong testimonya, hindi po ba? No? Mula sa kanyang mga dating mga staff na pwede na nagamit natin sa ating impeachment. No? Kaya naniniwala tayo na matibay pa rin ang ating batayan para sa pagsampa ng impeachment laban sa kanya. Okay po. So sa ngayon, ano naman po inyong panawagan, Sir Raymond, sa both houses, sa House and sa Senate, in case na ito magtuloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, na hindi na po maulit yung mga naging problema po nung nakaraan, katulad po nung mabagal na naging pag-usad sa House of Representatives, and then yung debate na nangyari po sa Senado, dahil that time ay magpapalit na rin po or papasok ang panibago pong Congress. Paano po natin sa ngayon malilimitahan yung mga ganun pong circumstances po, Sir Raymond? Tama po yung tinukoy yung delay, no? Kasi December ang filing ng impeachment, February inapprove ng Kongreso. Sa Supreme Court ruling, ang sabi ng Supreme Court, January 15 pa lang or 16 dapat na-refer na yung impeachment. Tapos, na-transmit sa Senate ng February, inupuan ng Senado, nagkaroon ng election, nag-resume nung June, tapos ang session na ni-remand nila, binalik nila sa Kongreso ang impeachment. Kaya dito, ang susi po dito, pressure ng tao. No, nananawagan ang tayo sa mga kababayan natin, paalalahanan ng mga mambabatas sa House of Representatives at sa Senate na huwag ibaliwala, huwag ibasura itong panawagan ng tao para